tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakalubhang aksidente sa tren ang yumanig sa hilagang bahagi ng London, kung saan hindi bababa sa isang tao ang kumpirmadong namatay at 12 din ng iba pa ang malubhang nasugatan sa loob ng mga bagon. Ang trahedyang ito ay agad na nagdulot ng malaking operasyon ng pagsagip mula sa mga lokal na emergency services. Ayon sa mga unang ulat, ang banggaan ay naganap sa pagitan ng dalawang pampasaherong tren na kapwa patungo sa timog na direksyon. Naganap ang madugong banggaan sa labas ng bayan ng Bedford bandang alas 5:45 ng hapon nitong Biyernes. Ang dalawang tren ay parehong bumabaybay patungong London St. Pancras Station, na itinuturing na isa sa pinakaabalang istasyon sa buong kabisera. Ayon sa mga website na sumusubaybay sa takbo ng mga tren, ang insidente ay nagdulot ng agarang pagkaantala sa buong sistema ng transportasyon sa rehiyon. Sa pinakahuling ulat mula sa East of England Ambulance Service, opisyal na kinumpirma na 11 tao ang nagtamo ng napakalubhang pinsala sa katawan, habang 22 naman ang seryosong nasugatan. Bukod pa dito, may 56 na iba pang pasahero ang nakaranas ng mga menor na sugat. Kasalukuyan silang ginagamot sa mga kalapit na ospital habang patuloy na tinutukoy ang pagkakakilanlan ng iba pang biktima. Agad na nagpadala ng napakaraming puwersa at kagamitan ang mga emergency services sa pinangyarihan ng matinding aksidente. Kabilang sa mga rumesponde ay isang air ambulance na may kagamitang medikal, kasamang isang hazardous incident team na dalubhasa sa mga komplikadong sakuna sa Riles. Nakikipagtulungan din ang mga lokal na bumbero upang masigurong ligtas na mailalabas ang lahat ng mga pasaherong naipit sa loob. Nagpahayag ang pulisya na isang major incident o malubhang sakuna ang naganap na nangangailangan ng mabilis na tugon mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng pamunuan na patuloy ang pakikipagtulungan ng Bedfordshire Police sa mga bumbero at mga tauhan ng ambulansya upang masiguro ang kaligtasan ng lahat at maasikaso ang mga labi ng pumanaw na biktima sa lalong madaling panahon. Ibinahagi ng isang pasaherong si Peter Knapp ang kanyang nakatatakot na karanasan habang nasa loob ng hulihang tren nang maganap ang banggaan ng walang anumang babala mula sa mga tauhan. Ayon sa kanya, naramdaman na lamang niya ang biglaang pagkauntog sa upuan sa kanyang harapan dahil sa tindi ng impact. Agad na napuno ng takot at matinding kalituhan ang buong bagon habang sinusubukan ng mga tao na intindihin ang nangyari. Inilarawan pa ni Knapp ang eksena sa loob ng tren kung saan marami sa kanyang mga kasamahang pasahero ang umiiyak, sumisigaw at hindi makapagsalita dahil sa matinding gulat at trauma ng banggaan. Nakita siya ng mga taong may bali-baling buto sa binti at may mga duguan ang mukha dahil sa mga lumipad na gamit. Ang makapal na usok na nagsimulang pumasok sa bagon ay lalo pang nagpadagdag sa takot na baka sumiklab ang sunog. Dahil sa kanyang payat na pangangatawan, nagawa ni Knapp na sumingit at lumabas sa maliit na puwang sa pagitan ng mga pintuan ng tren na nangyari dahil sa lakas ng banggaan. Pagkalabas niya, tumambad sa kanya ang mas malaking pinsala sa labas at ang dumarating na tulong mula sa mga residente at emergency responders. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng matinding takot at pakikipagsapalaran na hinarap ng mga pasahero doon. Sa mga larawan at videong mabilis na kumalat sa mga social media platform, makikita ang 12 din ng mga pasahero na nakatayo o nakaupo sa tabi ng kalsadang katabi lamang ng riles ng tren. Ang ilan sa kanila ay may mga benda sa ulo at braso, habang ang marami naman ay mukhang hindi naman nasugatan, ngunit bakas pa rin sa kanilang mga mukha ang labis na pagkagulat habang pinaliligiran ng mga sasakyang pangsalba. Kinumpirma naman ni Eddie Dempsey, ang pangkalahatang kalihim ng National Union of Rail, Maritime and Transport Workers, na ang nag-iisang nasawi sa insidente ay isang driver ng tren na naglilingkod sa ruta. Ipinahayag ng unyon ang kanilang pakikiramay sa pamilya ng driver at sinabing isang malaking kawalan ito sa kanilang komunidad. Patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga awtoridad para sa investigasyon sa sanhi. Nagpahayag din ang RMT Union of kanilang matinding pagkabahala sa kaligtasan ng mga manggagawa sa riles at ng mga pasahero pagkatapos ng insidenteng ito na nagdulot ng malaking pinsala. Sinabi nila na mahigpit nilang binabantayan ang buong sitwasyon at nakatutok sila sa pagbibigay ng suporta sa mga sugatang tauhan ng tren at mga pasahero. Iginiit nila na dapat magkaroon ng malalimang pagsusuri sa mga sistema ng kaligtasan.
Ayon sa pahayag ng East Midlands Railway, ang tren na umalis ng alas 4:40 ng hapon mula sa Corby patungong St. Pancras ang siyang nakabanggaan ng tren na umalis naman ng alas 3:50 ng hapon mula sa Nottingham patungo sa parehong destinasyon. Ang dalawang tren ay parehong pagmamay-ari ng kumpanya at kasalukuyan pang inaalam kung paano sila napunta sa parehong linya ng Riles sa parehong pagkakataon. Dahil sa tindi ng pinsala sa Riles at sa mga tren, inanunsyo ng kumpanya ng tren na kanselado ang lahat ng biyahe patungo at galing sa London St. Pancras para sa buong gabi ng Biyernes. Libo-libong mga pasahero ang naapektuhan at napilitang humanap ng ibang alternatibong paraan ng transportasyon. Nagdulot ito ng malaking pagsisikip sa iba pang mga linya ng tren at bus sa buong hilagang bahagi ng London at mga kalapit nito. Bukod sa mga kanselasyon nitong Biyernes, sinabi ng East Midlands Railway na hindi pa nila ganap na matiyak ang magiging iskedul ng mga tren para sa buong araw ng Sabado. Pinayuhan nila ang publiko na iwasan muna ang pagbiyahe sa naturang ruta at mag-abang ng mga susunod na opisyal na inanunsyo. Ang kawalan ng katiyakang ito ay inaasahang magdudulot ng malaking perwisyo sa mga commuter na may mahalagang lakad sa weekend. Ang trahedyang ito ay muling nagpataas ng mga katanungan ukol sa kaligtasan ng modernong sistema ng tren sa United Kingdom. Bagamat itinuturing na isa sa pinakaligtas na paraan ng paglalakbay ang tren sa bansa, ang mga ganitong uri ng banggaan ay nagpapakita na may mga kahinaan pa rin sa sistema ng signal o komunikasyon na kailangang matugunan agad upang maiwasan ang pagkawala ng buhay ng mga driver at mga pasahero. Sa bayan ng Bedford kung saan malapit na ganap ang banggaan, nagtulungan ang mga lokal na residente upang magbigay ng paunang tulong tulad ng tubig, pagkain at kumot para sa mga biktima habang naghihintay ng tulong medikal. Ang mabilis na pagtugon ng komunidad ay labis na pinasalamatan ng mga lokal na opisyal na nagsabing ang pagkakaisa ng mga mamamayan ay isang malaking tulong sa gitna ng ganitong uri ng krisis. Inaasahang maglulunsad ng formal na investigasyon ang Rail Accident Investigation Branch upang malaman ang eksaktong dahilan kung bakit nagkabanggaan ng dalawang tren na pareho naman ang direksyon ng tinatahak sa Riles. Susuriin ng mga eksperto ang data recorder ng mga tren, ang sistema ng signal sa Riles at ang mga naging komunikasyon sa pagitan ng mga driver at ng control center bago mangyari ang trahedya. Kasalukuyan namang nakatutok ang mga medikal na pasilidad sa pag-asikaso sa mga sugatan, lalo na sa 11 pasahero na nasa kritikal na kondisyon sa mga lokal na ospital. Siniguro ng pamunuan ng mga ospital na may sapat silang tauhan at kagamitan upang matugunan ang pangangailangan ng mga biktima. Maraming pamilya na rin ang dumating sa mga ospital upang hanapin at samahan ang kanilang mga mahal sa buhay doon. Sa kabuuan, ang banggaan ng dalawang tren sa hilaga ng London ay nag-iwan ng isang patay na driver, higit 80 sugatan at malawakang paralisasyon sa sistema ng transportasyon sa bansa. Habang patuloy ang paglilinis sa lugar at ang investigasyon, nananatiling sarado ang bahagi ng Riles at walang katiyakan kung kailan ganap na maibabalik sa normal ang operasyon ng mga tren patungo sa pangunahing istasyon ng St. Pancras. Kami ay patuloy na magbabantay sa mga pinakahuling perkembangan ukol sa malubhang aksidenteng ito sa United Kingdom. Ipararating namin sa inyo ang anumang bagong impormasyon mula sa mga otoridad at ang kalagayan ng mga sugatang pasahero sa lalong madaling panahon. Manatiling nakatutok sa aming programa para sa mas malalim na pagsusuri at balita mula sa buong mundo. Ako po ang inyong tagapagbalita, mag-ingat po kayo.